ang nahihirapan matulog sa gabi, no? Siguro baka physical na karamdaman, baka may insomnia, no? Pero kadalasan, bakit hindi nakakatulog ang maraming tao? Ha? Bakit? Ano? Maraming iniisip, di ba? Maraming we worry, no? Ah, Anyway, so maraming dahil doon, no, maraming paraan, maraming dahilan. That's one of them, maybe the one common reason we have, pero we worry too much. Nung nasa ibang bansa ako, nakita ko, ang daming butika, RX. Sabi ko, bawat kanto, butika. Sabi ko, bakit napakaraming butika? Ang binigay sa akin sagot, hindi ko alam kung totoo eh. Ang binigay sa akin sagot, bakit sa palagay niyo maraming butika? Ha? Panay sleeping pills, pampatulog. Kasi maraming tao nahihirapan matulog. Bago pumunta rito, ginugol ko. Ang sleeping pills ba, problema ng may SOSI problems o problema ng lahat? Problema ng mga yaman, hindi makatulog, o problema ng lahat? Sabi niya, misconception yung problema lang ng mayayaman, di ba? Pero yung mayayaman siguro, nagiging addict na, tsaka may pambili, baka yung mahihirap, baka wala masyado maraming pambili. But just the same, it is a problem for everyone. Pero ang dami kong kakilala na hindi makatulog, na walang pampatulog. Yun ang problema ng marami sa atin, di ba? Kulang sa tulog. kasi pagod na pagod, daming ginagawa, di ba? Parang problema ko yun, di ba? Pampatulog. Humiga lang ako ng konting niya, tulog na kasi sa pagod, sa dami ng ginagawa. So, sleep is a gift. It is a gift. No? It is very important that we not worry. Ang dali sabihin, no? Do not worry. Wala kang mapapala. Malamang naman, hindi mangyayari yan eh. But I do not know why we worry too much. Until, ang cause of death, worry. Hindi naman yung sakit eh. Ang cause of death is worrying too much. Dahil doon yung sakit na argabyado. Kasi, no, ano ang lunas sa worrying? Di ba? Faith. Faith. Sabi niya, do not worry. Have faith in me. No? Have faith in God, have faith also in me. No? Ang solusyon is a personal, intimate relationship with the person. Hindi siya konsepto, hindi siya, no? Ang solusyon, personal. Ako, si Jesus, ang solusyon. Kaya hindi pwede yung ideology, hindi pwede yung mantra lang, di ba? I will just have deep breathing, it will help. But the real solution of not worrying is a personal relationship, intimate personal relationship with God, with Jesus. Kaya ngayong kataga, one of the more popular lines in Scripture, I am the way, the truth, and the life. Pero balikan natin yung Ebanghelyo. It started, do not worry, do not worry. Tapos, have faith in God, have faith also in me. Tapos, in my Father's house, maraming silid, maraming kwarto. Ipapaghanda ko kayo. Mauuna ako at personal, kukunin kita at ihatid kita doon. Good news ba yun o bad news? Pero ayaw natin, sunduin tayo ng Panginoon. Lord, anytime, wag lang ngayon. Ayaw natin magpasundo. Kailan tayo susunduin? Paano tayo pupunta doon kung ayaw natin? Lord, no, not now. 2,000 years old ka na, ayaw mo parang mapasundo. Ayaw mo mamatay, di ba? Pero kailangan natin mamatay. We have to trust. Because of that, there is nothing to fear. Meron tayong patutunguhan. Ihanda niya tayo dahil personal ang ugnayan natin, personal tayong susunduin.
That is the good news of Easter. The assurance of a happy ending, the assurance of a glorious ending. With that, guaranteed, what is there to be worried about? What is there to be worried about? Kung naka-assure na tayo eh. Yan ang sentro ng ating pananampalataya. We are assured of the resurrection. Alleluia is our song. What is there to fear? Worry is not entirely bad. There has to be a certain amount of worrying naman. If you do not worry at all, you're overconfident, di ba? Wala, okay lang yan, di ba? Walang katakot-takot sa buhay because you are super complacent. Delikado naman if you are completely worry-free. So an enough amount of worrying is important, but worrying too much is our biggest problem. Kasi nga napakaraming worry warts. No? So we ask God to help us. Do not worry. Diba? Again, one symptom of those who worry too much, it must be a symptom nakasimangot lagi, malungkot lagi, walang kasaya-saya sa buhay. Seryosong-seryoso sa buhay. Si Pope Francis sinasabi, do not worry too much, do not take life too seriously, di ba? Trust in God, no? Masyadong seryoso, we do not take life lightly. And trust in God, no? So that is why the saying is so beautiful, no? Don't worry, be happy. Be happy. Ngumiti. Hindi kaya ng make-up, hindi kaya ng retoke ng muka, hindi kaya ng anuman, no? Kahit na ganyan kalaki yung iyong diamante, walang tatalo sa ngiti. Kahit na tanggal ang kulubot mo sa ngiti, no? Smile, be happy, di ba? Walang sinabi yung retoke ng muka, di ba? Walang sinabi ang napakamamahal na mga make-up. Kahit ano pa ilagay mo dyan, basta nakangiti ka, it is the best make-up. It is being happy outside and inside. It is so beautiful. Do not worry, be happy. And again, no, wala nang oras, I am the way. Ang tawag bago tinawag na Katoliko, bago tinawag na Kristiyano, ang tawag sa mga sumusunod kay Jesus, no, ay the way. This is the way, ito yung daan, the way. No? Then they were named Christians later on. But they were all those who followed the way. Yun yung daan. No? Maraming nawawala. Lost and found. No? Bakit tayo nawawala? Yung technology, nandyan na lahat. Di ba? Para sa mga may Waze, may Google, yung direction. Bakit nawawala? Kahit na meron ka ng Waze, bakit nawawala? Di ba? Bakit tayo nawawala? May AI na. All the information is readily available in a flick of a finger. Pero napakarami nating nawawala. Dahil sa sobrang kamunduhan, hindi patungo kay Jesus. Ibang daan ang tinatahak. Kaya nga sabi ni Jesus, I am the way. Ako ang katotohanan. Napakaraming fake news. Mo na alam ano yung totoo, ano yung fake. Again, Christ says, I am the truth. And then He says, I am life. The promise of eternal life is given us. Buhay ang Diyos. Hindi nakadibing. Buhay ang Diyos. Alleluia, alleluia.